Magandang buhay po sa lahat. Welcome back po dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about proving theorems like chord, arc, and angles of a circle. So magbibigay po ako ng examples. So we have given and then the figure. And then tuturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng two-column proving. Yung first column po ay statements at second column ay reasons. So paano nga po ba gumawa ng statements at reasons mula po sa given at yung ating figure? So yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so let's start. Ito po yung ating given. In circle K, ito po yung ating circle K. Arc SH is congruent to arc TH. So ito po yung arc SH and ito po yung arc TH, they are congruent. Then another pair, arc MS is congruent to arc AT. So ito po yung arc MS, ito po yung arc AT, sila daw po ay congruent. We are going to prove that triangle MSH, ito po yung triangle MSH, so MSH. So ito pong triangle na ito ay congruent daw sa triangle ATH. So ito po yung ATH. So lagyan ko po ng kulay para makita natin yung dalawang triangles. Okay? So, yan po yung dalawang triangles. Okay? So, MSH and ATH. So, we are going to prove that the two triangles are congruent. So, dapat, in proving triangles, alam na po natin yung mga theorems of congruent triangles. So, ano nga po ba yun as a review? Ito po yun. Yung theorems po ay SSS, side, 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 ASA, angle, side, angle, SAS, side, angle, side, at AAS, angle, angle, side. Okay, so ito po yung pagbasehan natin para ma-prove po natin yung two triangles na ito. Siyempre, gagamitin po natin yung given na congruent arcs. So, sa ating pong two-column proving, statements and reasons, yung number one po sa ating statements ay natural. Ito po yung ating given. Kaya ang reason po niya ay given. Ano po? Okay, so next po ay ilalapat po natin yung given sa ating figure para mas malinaw po na makita natin yung differences. Okay, so ito po yung ating given. Arc SH is congruent to arc TH. So ito po yung SH, ito po yung TH. Sila daw po ay congruent. Maglagay po tayo ng markings. Okay, so tag-isa po yung mark nila. Okay, so they are congruent. The next po ay arc MS and arc AT. So ito po yung MS, ito po yung AT. Sila daw po ay congruent. Okay, so dalawa na po yung markings natin kasi gumamit na po tayo ng isa sa first pair ng arc. So, MS is congruent to arc AT mula po sa kanilang markings. Okay, so mula po dito sa arcs na given ay gagamitin po natin yung theorem ng arcs, chords, and angles. So, yung angles po ay central at inscribed angles. Ano po? So, paano po yan gagamitin para mapunta po dito sa ating triangle? So, ang concept po ng inscribed angles, ito po yung inscribed angles po natin na SMH, ito po, ang kanyang intercepted arc ay SH. So, yung intercepted arc, SH, at yung angle ay they are congruent. Ano po? So, congruent po yan. Okay, ibig sabihin, ito rin pong TH arc ay ito po yung kanyang intercepted angle. Okay? So, since congruent po yung arcs SH at TH, ibig sabihin, ito pong angles na ito na may intercepted niyan ay congruent also. Okay, kaya maglalagay po ako ng marking. So, ibig sabihin, itong angle SMH is congruent to this angle TAH. So, congruent po yung dalawang angles na ito. Okay? Kasi congruent po yung kanilang intercepted arc. Another one ay ito din pong arc na ito. Intercepted by, itong MS is intercepted by this angle. Angle SHM. Okay, ano po? Okay, suglan ko mo ng marking. So, ayan po. At of course, ito rin pong 80 or arc 80, ito rin po yung kanyang intercepted angle. So, angle THA. So, ito pong part na angle nito, lagyan ko po ng markings. Okay, so, since ito pong dalawang angle na ito ay equal po or congruent yung kanilang intercepted arc, ibig sabihin, congruent din po silang dalawang angles na ito. So, lagyan ko po ng markings. So, tagdalawa na po yung markings ng angle na ito kasi gumamit na po tayo ng tag-isang marking sa first pair ng angles natin. Okay, so
gagawa na po tayo ng statements mula po dito sa dalawang angles na yan. Ano po? So, ito po yung ating statements. Una po ay angle SMH. Ito po yung SMH. At TAH. Ito po yung TAH. Itong dalawang angles. Okay? At angle SHM. Ito pong SHM. Ito pong angle na ito. At angle THA. So, THA. Ito pong angle na ito. So, yung apat po na angle, ito po yung tinutukoy niyang angle. So, ito po yung kanilang vertex M, A, H. Okay, ito pong H na dalawa na ito. So, ang lalagay lang po natin sa statements are inscribed angles. So, lahat po sila, itong angles na ito are inscribed angles. Ano po yung reason natin? Ang reason po natin dyan ay definition of inscribed angle. Okay, so yan po yung definition ng inscribed angle. So, bakit ko po inilagay ito? Ngayon, mula po dito, mula po dito sa angles na ito ay ito yung number 3 natin na statements. Okay, so gawin ko na po silang congruent. Angle SMH, ito po yung SMH, ito po yung angle na ito is congruent to angle TAH. So ito po yung TAH, ito pong angle na ito. And SHM is congruent to THA. Asan po yung SHM? Ito pong SHM. Ito pong may markings na ito. Ano po, yung first pair, ito po yung first pair ng congruent angles at yung second pair dito ay ito pong dalawang angles na ito. So ano po yung reason natin dito? Yan, ito lang po yung ating reason diyan. Okay? Inscribed angle, intercepted, congruent angles. Okay. So, inscribed angle, intercepted, congruent arcs rather. So, congruent arcs po kasi yung kanilang intercepted arcs, kaya congruent angle din sila. Ano po? So, next po ay, okay, so chords naman po ang ating pag-uusapan ngayon kasi sa triangle, meron na po tayong dalawang angles. So, sa pangatlong angles ay hindi na po natin gagamitin yan. So, yung ito naman pong sides ng triangles na ito ang gagamitin po natin. At ito pong sides na ito ay chords po ng circle. Kaya SH, TH, MS, AT, ito po yun. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito po yung chords. Ano pong lalagay natin na reason? Ang reason lang po natin ay definition of chord. Okay. So, bakit po definition of chord? Kasi nakalagay na po dito sa ating figure na chord siya. Kaya definition of chord. Okay. So, next po, gamitin po natin yung chord na nilagay po natin dito sa pang-apat na statements na ito. Okay po, para sa ating next statement. So, ang chord po dito ay meron po tayong makukuhang congruent chord. Okay, paano po? Ito lang po yung theorem ng chords. Ang chord po, ito pong MS or chord MS, ito po yung kanyang intercepted arc. Okay. So kapag magkapareho po yung intercepted arc ng dalawang chords, ibig sabihin equal din po yung chords or congruent din po yung chords. So, ito pong chord MS at chord AT, they are congruent chords. Kasi congruent po yung kanilang intercepted arcs. Okay, so meron na po tayong sides or side, ito, at dalawang angle. Actually, ito pong SH or arc SH as arc AT ay congruent. So, ibig sabihin, itong chord SH na ito at chord TH na ito ay congruent also. Okay, so ano na po yung ating gagamitin sa statements? Ito lang po yun. Okay, number 5 statement. Chord SH or line segment SH, ito po, SH, is congruent to TH or line segment TH. Ito po yun. Okay? And MS, ito po yung MS na chord. At AT, ito po yung AT, are also congruent. Okay, so ano po yung reason natin kung bakit po sila congruent? Okay? Chords intercept congruent arcs. Okay. So kapag nag-intercept po kasi or intercept nila yung congruent arcs, congruent din po yung chord. Okay, so we have angle, angle, and then side. Okay, so ang gagawin po natin dyan ay angle, angle, side theorem or triangle theorem. Okay, so yung triangle MSH, ito po yung triangle MSH at triangle ATH, ATH are congruent using AAS triangle theorem. Salamat sa panood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. So kung meron ka pong katanungan o suggestion sa video na ito,
Comment lang po sa comment box para ma-adapt ko po sa mga susunod kong video lesson.